Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Edgar Dugases. Ako ay bumabati sa inyo ng magandang umaga muli. Magiging sa mga taga Mindanao, Assalamualaikum. At sa mga Bisaya, maayong buntag. And good morning everyone. Ako po ay gagawa ng content para i-post sa YouTube. Ang ating paksa na tatalakayin ay tungkol sa aking karanasan ng brain abscess. Ibig sabihin, nana sa utak. Taong 2021, buwan ng Abril, ako ay nagsuffer ng brain abscess dahil sa hindi ako makakatulog dahil sa naranasan kong problema sa buhay ko. At siyempre, dala na rin ng pagod. Ganun. Ayaw kong magdamay ng ibang tao. Basta akin na lang yon kung bakit ako nagkasakit ng abscess sa utak dahil sa base sa aking panunood ng YouTube ay ang cause noon na napanood ko sa UNTV na stress. I was so stressed. Stress ako masyado. At dahil doon, na nagkasakit ako, nagkasanla yung lupa na kung saan tinubos ng kapatid kong panganay. At shout out sa aking kapatid na panganay. Ngayon, ang anak ko, si Nenyo, at si Manabeke, Beke Victoria Palermo Gases ang nag-finance sa akin sa hospital dahil noong panahon na yon ay walang isang linggo na ako sa bahay na kung saan nag-request na kaming mabigyan ako ng suwero dahil sa hindi ako kumakain. So, we invited a nurse na nabigyan ako ng suwero. At doon, pinaprocess ng anak kong si Melody na dapat madala sa hospital. Pero walang tumatanggap sa akin na hospital dahil ang panahon na yon, nung panahon ng 2021, ay ino-observe pa yung pandemic. So, occupied lahat yung hospital na yon. Napakamalas ko naman na noong nagkasakit ako ay panahon ng pandemic. Yun po. So, nadala po ako sa Fatima Hospital at doon na-charge ako ng aking bill na 82,000 pesos in a day. So, tinanong ako ng anak ko kung gusto ko pa manatili. Sabi ko, kung if I will be charged of 82,000 in a day, better me to transfer to another hospital. So, yung anak kong si Habel ay gumawa ng paraan na mailipat ako. So, isa lang ang pwede kong lilipatan kung hindi yung QCMC, yung labor na hospital. And I stayed there for 4 months. Then, after 2 months, na-confine ako uli for another 2 months. So, total of 6 months and a half, something like that. That's it. Okay, now, stress po, yung sobrang stress po, yung sobrang pag-iisip, at sobrang pagod. Yun yung dahilan. Pero sabi ng doktor, it might cause also if I have undergone for a manicure, pedicure, or it also might cause also from my tooth or from my teeth, no? So there is no such etiology kung ano talagang pinagmulan. But I learned from myself, kasi siyempre ako yung nakakaalam sa sarili ko na sobrang pagod at sobrang pag-iisip. Yun ang nakaka-stress, yung stress. Ayan po. Ngayon, na-hospital ako, ipapakita ko sa inyo yung paano ang tao na nagsasuffer ng
abscess or nana sa utak. Meron kaming material na ipapakita sa inyo. Nasa bandang left side, pero nasa loob ng aking utak, yung nana, na kasing laki ng ganito. Pero noong lumabas ako sa hospital, praise be to God, na 0.4 na lang yung laki. At least, lumiit. So, nung lumabas ako sa hospital, naghama ako, I mean, against medical advice, ay, yun ang hama. Sa hospital, ang tawag noon, hama. Pero sa medical term, base sa aking pag-aaral, ay against medical advice. Nakakatuwa nga nung sinabi ko sa doktor na I want to file for a medical, against medical advice. So, sabi ng doktor sa akin, alam mo ba yung sinasabi mo? Alam ko ba daw kung anong sinasabi ko? Kung ano yung ibig sabihin ng against medical advice? Siyempre, alam ko dahil nag-aral ako ng medical course. Ayan po. So, it took 1 week time bago ako na-release. Kasi ayaw talaga ng doktor na ako'y ilabas kasi it might be na I might be dead along the way. Kasi nga, noong may sakit akong abscess from my brain, yun pala, nagkaroon ng komplikasyon. Una, nagkaroon po ako ng thrombosis. Ipapakita ng editor ko na kung how does it look, the thrombosis. Yung sa left side from my feet o foot, from my foot, na nagsiswell, namamaga, akala mo elipante. Ang sabi ng doktor, barado daw yung ugat. So, I have undergone for a CT scan for that matter. At yun nga, na-diagnose ng doktor na ako daw ay barado ang aking left side ng legs ko. Well, okay. That is the diagnosis from the doctor. Now, so namaga yung paa ko. And after that na namaga yung paa ko, may mga advices from the other doctor na I have to eat albumin. Yung puti ng itlog na nilaga. Hindi ko kakainin yung egg yolk kung hindi yung puti para daw maalis yung manas. And some advice also na itaas daw yung paa ko kasi daw para yung tubig from my legs ay papunta doon sa stomach ko. Well, nagbigay din po ako ng respeto ng doktor. At hanggang sa yun ang aking nagiging desisyon na ano po, ganon ang against medical advice po ako. So when I went out from the hospital, ay merong nag-aalaga sa akin. So ang in-apply sa akin yung herbalists from my legs. Ang in-apply sa akin ay yung ambebuena or Maria de Agua, something like that. Ambebuena at oregano, dinikdik at nilagay sa aking legs para yung pamamaga ay mag-subside. Yun, nirespeto ko din yun. So far, nawala yung maga ng paa ko. Pero doon sa hospital, hindi. Yan, babalik tayo doon sa pangyayari sa hospital. Meron akong nakausap na pasyente na ongoing na sa hospital na ang sabi niya,
siya daw ay nilagnat. Sabi ko, may nakain ka bang? Nakita ko sa video noong nilike ko siya na kinukuhanan siya ng blood from the what do you call this? Kinukuhanan siya ng blood. Nakalimutan ko yung tao na magkuha. It was not a nurse. Minsan kasi makalimutin ako, no? Okay, pasensya na po. Yung nag-extract ng blood, nandito na sa dulo ng dila ko. Okay, anyway, to continue. Sabi ko, may sakit ka pala. Opo, kasi mayroon nilagnat ako at na-allergy. Sabi ko, may nakain ka ba? Sabi, wala. Meron lang akong gamot na anti-maintenance para sa uric acid. Sabi ko, ganun din ang nangyari sa akin nung umiinom ako ng pang anti-uric acid. Nilagnat ako. So, pinupunasan ako every 15 minutes hanggang sa dumating sa punto na nalagyan ako ng oxygen dahil hirap akong huminga. Tapos, binerify nila yung aking paghinga sa pamagitan ng oximeter at mababa nga, hindi na 90, kundi 80 plus 83. So, ganun. Doon na determine ng nurses na mababa yung paghinga ko. Pero normal naman yung paghinga ko, pero mababa yung count. Anyway, kamuntik pa akong nadala sa ward ng maraming mayroong COVID. So, ang ginawa ko, dahil sa napansin ko na may posibilidad na mailipat ako sa isang ward na maraming may COVID, talagang very lenient yung pagpupunas ko at saka kailangan bumalik yung paghinga ko ng normal sa 90 above. Ayan po. So, ayan po yung nangyayari, Yun, balik tayo ulit sa balik tayo doon sa kwento ko na lumabas ako at ginamot ako ng manggagamot ng mga herbal na ang gamot pala ay dinikdik na hambubuena, dahong Maria at oregano. At yun yung katas noon nilagyan niya ng alcohol at yun ang ipinunas sa paa at doon gumaling po ako. I praise to God na gumaling ako, purihin ang Panginoon. Siyempre, may kasamang panalangin, pagdadasal na pagalingin ako ng Panginoon. Sabay po yun. Ayan po. Ngayon, nakalipas ng 2 buwan, inatake na naman ako ng aking seizure. So, ibinalik ako hindi daw ako kumakain, sabi nila. Hindi daw ako kumakain, tulog lang daw ako ng tulog. Sinusubuan nila ako. So, mahirap. Paalaala ko sa inyo, iba man ang kinukwento ko tungkol sa aking sakit. Maaring iba naman ang inyong dadanasin or iba naman din ang inyong maranasan. Kaya ito ang sasabihin ko. Iwasan ninyo yung ma-stress. Iwasan ninyo na sobrang mapagod. Iwasan ninyong mamroblema sa anumang bagay. Merong salita ng Diyos na don't worry your problem. Let your problem worry by itself. Pero, bagamat alam ko yon, hindi pwedeng hindi ko problemahin dahil problema ko yun. Marami halo-halong problema. Okay, anyway, na-confine ako uli
binalik uli ako sa hospital. Mabuti na lang, yung doktor na neuro, dati, yun ang tumanggap sa akin. At nagpasalamat ako kay Dr. Galban na tinanggap niya ako. Dr. Galban, shout out. Dahil sa, dapat pala, pag umalis ka sa isang hospital, at kapag ikaw nag-against medical advice or HAMA, hindi ka na pwedeng tanggapin. Pero, pasalamat ako dahil tinanggap. Pero dapat, during the time nung nasa emergency ako uli na panibago, dapat, ang problema lang pala, ay painumin ako ng anti-epileptic or levetiracetam. At babalik na yung normal. Ang kaso, kinonfine ako na nagsimula ako uli sa umpisa. Nagsimula uli ako ng umpisang gamutan. Doon, nakaranas ako na na-overdose. Dahil nahihilo na po ako. Para na akong sumakay ng barko o ng sasakyan na nakahiga. Tapos nagsusuka po ako. Ayun po. Nakaranas ako ng ganyan. At doon na naman, nagdesisyon na naman ako na lalabas sa hospital. Dahil sa nahihilo po ako. Nagsusuka. Ang sabi ng doktor sa akin, may gamot naman Kung nahihilo ka, may gamot para sa pahihilo. Kung nagsusuka ka, may gamot naman para sa pagsusuka. Pero iba ang naramdaman ko Iba talaga. Hindi ko maintindihan. Kasi, ang alam ko, anti-epileptic ang dapat kong inumin dahil may sakit akong nana sa utak. Bakit ang pati pa ako at namamanhid na hanggang ang kuko ko ay tinatanggal? Kaya lumabas na naman ako sa hospital ng pangalawa. Nung pangatlong pagkakataon, hindi na ako nagpadala. Dalawa lang kami ni Peter dito sa bahay. Noong ako ay aatakihin na naman, umikot ang mundo, nasubsob ako sa sa pader at nasugatan ang noo ko. Ipakita mo yon, Peter, na yung tuhod ko at saka yung ulo ko ay nasubsob sa pader. Pakita mo uli. Yun yung pangatlo. Pero hindi na ako nagpadala sa hospital. Then nung bumalik yung urirat, yung malay ko, nung naumpog ako sa pader. Pero I went to the doctor again, and the doctor have told me na I have to undergo for a CT scan. But so far, wala naman daw hemorrhage or whatever lesion from my brain na namumuo, na tumor or whatsoever. Ayan po. Sabi na isang kaibigan ko, ilang beses ka nang pabalik-balik sa hospital, ang lakas mo naman sa Panginoon. At tuwa naman ako nung sinabi niya yon. Diba? Sino bang ayaw marinig yung malakas ako sa Panginoon? Dahil ang alam nila, dapat natsugi na ako dahil sa haba ng panahon na nasa hospital ako at panahon pa ng pandemic. Ayan po, that was April 2021. I think it was 18 of April. Ayan po. At lumabas ako July 5, 2022. Bumalik ako sa hospital August, then August, September, October, lumabas na naman ako ulit. Then yung pangatlo, hindi na po ako. Ang maganda lang nito na content na ipaparating ko sa inyo, bagamat magkaiba ang ating sitwasyon na maaring tayo ay magkakasakit, ingatan natin ang ating sarili dahil
katulad ko, na sanla yung lupa ko na mana ko sa magulang. I was offered for 150,000 pero binarat ng 70. It doesn't matter. At nung bakit ako din lumabas sa hospital, although the doctor had told me na you are in the government hospital, no problem. Yes, government hospital, free for the foods. Paano yung bantay ko, hindi libre yung pagkain? At saka yung mga kailangan ko sa hospital tulad ng pulbos, alcohol, diapers, at saka merienda at pagkain nila. At maliban doon, nung during that time na nasa hospital ako, ay kain ako ng kain, kaya na-diagnose naman ako ng diabetes. In-examine naman ng I don't know. Nung technical, I cannot mention the person that instruct the blood. I almost forgotten. Anyway, na-diagnose ako ng mayroon akong diabetes, kaya nag-i-insulin po ako. Sa tiyan, dito, sa balikat ko, nag-i-insulin ako. But ngayon, at present, naalis po yung aking diabetic kasi nag-normal na yung blood. Pero ang naiwan na lang sa akin yung manhid ng aking paa. Maybe because of my abscess na from my head, connected ang mga limbs, yung upper extremities and lower extremities na namamanhid. But the doctor had told me that this kind of disease, it would last for 5 years. Kaya until now, umiinom ako ng levetiracetam. I am buying this from the Watson and the TGP, depende kung saan may available. Yan, umiinom ako everyday ng levetiracetam for anti-epileptic. Ganon din yung may epileptic, levetiracetam din ang iniinom. Ganon din yung merong may tumor. Anti-epileptic din na ganyan na gamot na iniinom. Anyway, so by now, nakakalakad ako. Kaso lang, medyo masakit yung likod ko, balakang ko, at manhid yung paa ko. Hirap ako maglakad. Pero meron namang iniinom akong gamot na pregabalin, Apexaban, but very expensive one. Okay. Titiisin ko na lang yon. Anyways. So, ang maganda lang tingnan sa akin is dito mula sa dibdib, sa ulo, na ako ay nakapagsalita at gumagawa ng YouTube. Ito na yung pinaka-diversity ko na ginagawa para lang merong akong pagkalibangan dahil hindi na po ako magpa-function. Pero meron naman akong mga trabaho na pinipilit na tulad ng paralegal job. Actually, by tomorrow, si Jerry pupunta daw siya dito dahil there is something wrong with the affidavit na ginawa ko. Anyway, medyo i-revise lang dahil daw kapag daw yun yung sinabi ko na hindi na daw po pwede na aalisin yung pangalan niya dahil hindi naman daw siya. Hindi daw po pwede. Okay. Yeah, okay. Ang talagang pinakaano natin, yun, part lang yun ng aking kwento ng tungkol sa aking brain abscess. Na iwasan natin na ma-stress, tandaan ninyo,
Hindi naman lahat ng na-stress ay magkakaroon ka ng abscess from the brain. Hindi ganon. You might die. Kung na-stress ka, you might die. O na-stress ka sa wala kang pagkain, you might also die. Depende ng Diyos kung papatayin ka ba o hindi. O bibigyan ka ba ng extension ng buhay. Kasi yung iba, na-stroke, yung iba nag-suffer ng 20 years, yung iba 5 years, yun. Yung iba naman, nagkaroon ng high blood, nagkaroon ng diabetes, nagda-dialysis. Yun sa akin ay iba-iba, kaya iwasan natin na magkasakit, mga kababayan. You have to refrain, at saka iwasan natin, kumakain kami ng hotdog once in a while, ng tocino once in a while, hindi everyday. Mga processed food, yan, iwasan natin yung mga ganong pagkain. Kasi ang sabi nila, because of why you are get sick, because of your foods you eat, and the lifestyle. Pero marami kasing dahilan. Yung iba naman walang sakit pero nabubundol, nasagasaan. Yung iba naman nababaril. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Yan. At pasalamat na lang ako na ngayon, buhay pa ako. Yun nga lang, mga kababayan, ngayon dahil sa buhay pa ako, so obligado pa natin magbayad ng Meralco bill, ng water bill, and to provide foods for us to eat. Yun ang problema pag buhay. Kasi maraming obligation that we have to provide. Pero kung namatay ka na, there will be no more provision you have to provide, like Meralco and water bill. And lalo na pag nangungupahan ka, mahirap pag ikaw ay nangungupahan. Pag ikaw ay nangungupahan at nagkasakit ka, well, in my part, hindi na po ako nangungupahan, kaya pasalamat po. Pasalamat ako sa mahal na Panginoon na bago ako nag-suffer ng ganitong kalalang sakit, ay medyo naalis na po ako. Pero it was, Kuya Daniel, dahil yung bahay namin, pader lang, walang yero, I acknowledge the good heart and welcoming of Kuya Daniel Rason from MCGI. And of course, doon sa mga gumawa kay Brother Juan, kay Brother Arman, at yung iba pang mga kasama, hindi ko na masyado na-memorize, yun lang yun. Naalaala ko. Bagamat yung iba, hindi ko na masyadong matandaan. Kasi nga, siguro dahil sa iniinom kong gamot, ay nakakalimutan ko. Ayan po, yung storya ng aking buhay. Patuloy tayo. Patuloy ako sa nagtatrabaho kahit may sakit. Nagtatrabaho kasi there is no one with me. I have only one daughter that's supporting me for my electric bill and my internet bill and my water bill. Pero sa akin yung pagkain. And thank you, Melody. Si Melody Gases. Ay, hindi po siya nagtapos ng kanyang pag-aaral. Ginusto na niyang magtrabaho. Pinayagan ko naman. Pero kung ayaw niya magtrabaho, mag-aral, mapipilitan po talaga ako. No choice. Huminto si Melody. At so far, sa narinig ko naman sa kanya, sinunod niya yung gusto niya, yung drawing, graphic artist. So ayan po, nagtrabaho na po siya. Nagpasalamat ako. Medyo natisod din yata yun kay Mrs. Laya. Yung dati kong tinitirahan dito sa kapitbahay ko, na membro ng dating daan. Sabi niya, umalis na lang kayo dyan. Hindi na kayo gusto ng mga taong nakatira kayo dyan. Sabi ko, meron ka bang pang rental? Meron ka bang meron ka bang pang down payment para umalis kami dito?
Di ba? Magaling lang magsalita, ano? Anyway, so hindi nga po pwede. Hindi pwede po na umalis. So dito, nandito pa rin kami sa lupa ng gobyerno na walang titulo. It's only rights. So I belong to an informal settler. Yan. But si Mrs. Laya ay belongs to professional squatter. Kasi may mga lupa siya. I have with me the title na meron siyang lupa sa Mandaluyong at meron siyang lupa sa Tanay, in other place. Kaya, pero hindi masyado naman pinapansin. Pero if I'm going to file a complaint against her, matanggal yung bahay niya dito. Mind you guys. Kaya wag niyo akong kalabanin. Kasi you belongs to professional squatter. Okay, balik tayo doon sa kung bakit nabanggit ko yon dahil part of my story na nandito ako sa lugar na kung saan ay hindi mo maiwasan banggitin yung mga ganong problema na kung saan ako nanatili. Part of the story po yon, no? Yes. Part of the story. Anyways, so ang trabaho ko sa ngayon, sa umaga, sa tanghali, sa hapon, wala akong ginawa kung hindi hawak ko yung cellphone at minsan gumagawa ako ng content, filming, at sa dami ba naman akong subscriber, hindi ko lang malaman bakit kukunti lang yung ang dami ko ng mga kaibigan pero konti lang yung nagla-like. That I do not know. Or baka yung aking mga pinapadalhan ay parang nakita ko parang cannot be seen. So okay lang. So meron naman mga 200, 150 plus. But sabi ng isang kaibigan ko, patuloy lang. Dahil sabi daw, tiyagaan lang daw. Darating din ang araw na, siyempre, pag madalas na makita. Ngayon, pinaluap ako ng anak ko na wala ba tayong i-upload ngayon na video. Sabi ko, sa isip ko, inihintay ko siyang magising. I don't want to disturb him from sleeping. Anyway, RR is with me na is the one managing the foods to us to eat. So ayan, meron na akong i-content sa inyo mga kababayan. Ako talagang lagi kong ipaalaala sa inyo, lalo na nag-aaral po ako ng medical course na at naranasan ko na mahirap sa inyo na magkasakit. Mahirap po. Dahil once na meron kang isang sakit sa iyong katawan, at ikaw nalapatan ka ng gamot na synthetic, magkakaroon ng side effect yon. Ayun po. Kaya nung nagkasakit ako ng abscess or nana sa utak, nagkaroon ako ng diabetes, nagkaroon ako ng thrombosis. Tapos, siyempre, yung pagkain na kinakain ko, may iniinom akong isang latang gatas na mataas ang protina, nagkaroon ako ng arthritis. So, doon, nag-undergo ako ng X-ray, CT scan, MRI. At pasalamat kayo dahil mayroong malasakit. Kung wala, at ako, pasalamat dahil senior. Pero pag hindi ka senior, meron kang babayaran na kahit papaano, meron kang ibabayad sa hospital. At maliban pa dyan, during the time of your hospitalization, if there is no medicine from the pharmacy, you have to buy from the Mercury or from any
Pharmacy. Ayan po. So mahirap pong magkasakit. Hindi lang sa mahirap, paano kung natuluyan ka? Makinig po kayo. Sabi ninyo, masarap pa rin mabuhay at makita yung apo, makita yung mga anak. Maganda naman yon. Paano kung abusado ka sa iyong kinakain? Abusado ka sa iyong sarili? Ang isang number one daw na itinuturo ni Dr. Atoy Barbuela ay kailangan daw we have to drink 10 glasses of water every day. Kailangan yung 10 glasses of water from the morning, lunch, and dinner. Isa na yun. Kasi una, meron akong kaibigan na dehydrate. Na hospital. Nandahil sa dehydration. Pag naman ikaw kumain ng taba na katulad ni Edwin Datuon, dinadalan siya ng taba ng baboy na high blood. Hindi na stroke. Katulad nung si Pastor Lagurin, na dehydrate, na hospital. So, ganun po. Marami. At when the time I visited the hospital, ang daming tao. Sobrang dami talaga. Parang, ang ganda nga gumawa ng content sa hospital kasi ang daming sa baba, ang daming taong naghihintay sa mga pasyente nila na nasa loob ng hospital at nasa labas. There will be a time for that. Yun po. Dito lang muna ako sa ngayon. Yun po. So, mag-ingat po tayo lalo na nagkaedad na ng 50 pataas. We have to refrain eating. Hindi naman masama kumain ng baboy pero sabi ng doktor, kailangan kasing laki lang ng posporo and that is twice a week lang. Hindi naman araw-araw. Ganon din po ang chicken. Okay lang daw ang isda. Lalo pag ang isda ay mataas ang content ng omega-3. Yung taba ng bangus, taba ng tilapia, yun ang omega-3. Hindi omega-3 yung omega at omega yung ano. Ayan po. Yun pong madalas, no? Pero meron akong kaibigan na isang engineer na yung taba ng pating na hindi tumataas ng dagat dito lang sa lupa, sa buhangin. Masyadong malaki ang atay at yung atay na yon pag binilad sa init ay nahuhulog yung taba. Iniinom niya. Pero bakit nung umiinom siya, nagkasakit pa rin siya ng high blood at cancer sa kidney at namatay. Kaya magkaibigan kami noon. So ayan po, paalaala ko sa inyo kayong mga nakikinig sa akin, mga kababayan ko magiging matanda or bata, ay ang bata, ingatan ninyo na hindi sila magkasakit. Ikaw naman na matanda, ingatan mo sarili mo na hindi ka rin magkakasakit. Dahil anumang sobra na iyong kinakain ay masama. Lahat ng bagay, basta sobra, ay masama. Kaya iwasan natin yun. Diba? Iwasan natin yun. Kaya paalaala ko sa inyo palagi, yun yung aking karanasan na mula noong ako ay na-hospital, na nagkasakit ako ng brain abscess, at hindi po ako nagpa-opera kasi yung katabi kong higaan ay inoperahan. Sigaw ng sigaw at makirot daw. Hindi ko naman nakitang dinudugo pero
kirot ng kirot, makirot daw masyado. So, doon ako na-alarma na ganun pala pag hiniwa yung bungo, makirot pala. Iwasan natin magpahiwa ng bungo. Iwasan talaga natin dahil doon sa paghiwa ng bungo, may papasok doon trauma, hemorrhage, infection, marami pang posibilidad. Infection, may infection yung hiniwa ang bungo. O hemorrhage, magdudugo. Diba? So, iwasan natin yung mga ganun. Eh, kung kaya mo naman, meron nga ngayong sakit ng kanser na ang ginagamot lang ay malunggay, gagawing kape, i-dry mo lang siya ng ganun. At maaring ang aking diabetes ay naalis dahil sa sinusuplayan ako ni Pastor Tony Lagurin dito ng malunggay na nilalaga ko, ginagawa ko ng tsaa, kaya naalis yung aking diabetes at na bumaba yung aking normal na blood pressure from 110 to over 80. The systolic is 110 and the diastolic is 80. And I thanks God to that. So ngayon, dahil sa mababa na yung dugo ko, pwede na akong kumain na bawal. Ang naobserbahan ko lang pag kumain ako ng daing ay talagang na-arthritis po ako. Anyway, maraming salamat sa inyong panunood. At muli, kayong mga may katawan, ingatan ninyo ang inyong sarili. Yan lang po ang paalaala ko sa inyo. At sinadya ko itong content, una, para ako ay makagawa ng content. Pangalawa, para makapagbigay ako ng information sa inyo na kahit hindi katulad ng sakit ko, ang masabi ko, ingatan ang ating sarili na hindi tayo magkasakit. Dahil ang kaibigan ko, inom ng inom, na high blood. Yung kaibigan ko naman, naglalakad, na dehydrate. Iba-ibang sakit. At iba-iba din binibigay ng Diyos na karamdaman. At hindi lang karamdaman, pwede kang madisgrasya. Depende kung anong kalooban ng Diyos. Pero pasalamat tayo. Ngayon, kung naman din ikaw ay magurgur, mamatay, sasabihin ko din naman sa iyo, magpasalamat ka kasi babalik ka na sa mahal na Panginoon, sa kandungan niya. Pero may mga tao, pag tinanong mo kung gusto nang mamatay, ayaw. Ayaw nila yung mamatay dahil sa una, natatakot sila pag ilibing na madilim. Ibabaon ka ba naman sa lupa? Kaya, ayaw nilang mamatay. Di ba? Pero wala kang magagawa pag gusto nun ng Diyos. Pero ako hindi pa. Meron pa akong mission. Meron pa akong gagawin. Di ba, Brother Rick Gibara, may mission ako sa mga scammer. At may mission ako sa mga tao na nasa ibang bansa na magsiuwian dito. Ako yung magbuhat ng kanilang mga bagahe. Joke yun. Ayan po. Hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Ayan po. Maraming salamat and huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Please. Una, bakit? Mag-like and subscribe. Una, para may pakinabang naman ako. At kayo naman, sa aking information na binigay sa inyo, may pakinabang na anong informasyon na binigay ko sa inyo, yung paalaalahanan ko kayo. Diba? Bagamat alam mo naman yun, alam mo naman talaga yun, pero meron kang napanood na mahirap pala magkasakit kasi, paano kung wala kang lupa na may sanla? Nangupahan ka pa. Diba? So, ganun po. Maraming salamat sa inyo.
purihin ang Panginoon Diyos. Lagi kong binabanggit, purihin ang Panginoon. God bless you. Dahil sa kailangan sa bawat nating ginagawa, kasama natin ang Panginoon. Amen? Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay lagi nating kasama. Dahil siya ang puno, tayo ang mga sanga, anumang hiwalay sa Kanya ay igagatong. Walang magagawa. Yung gano'n, ang nangyayari, no? So, lagi nating papurihan ang mahal na Panginoon. Diba? Salamat sa Diyos.